Every action na atong paghimuon sa ato ang kinabuhi, pwede kini nga makahatag kanato o pagbati nga daw guilty kita o pagbati nga daw innocent kita. Innocence is the state or quality of being morally free from guilt of sin. Sa daw ang pulong innocent, usa kini ka pagbati nga diin morally aduna kay kagawasan gikan sa guilt of sin, purity of heart, and blamelessness. Kana bitong nagahimo ka og decision o nagabuhat ka inagi sa imong mga action is wala ka bubati o guilt sa sala, nadiin adunay purity diha sa imong kasing-kasing, pagkaputli diha sa imong kasing-kasing ug dili masaway nimo ang kinabuhi. Mao na siya ang innocence o mao na ang magsulti kanimo nga ikaw innocent. Ang pulong guilt is the condition that follows upon the act of sin na nagapabilin diha kanimo. Pag guilty gani ang tao, usa kini ka kondisyon na ikaw nagbuhat og sala o nanglibati ka og guilt diha sa imong kaugalingon. Daniel is one perfect example of a person accused guilty by human law but innocent in the sight of God. Bahala ka, akusahan ka sa usa ka kauhanon na pamalaod. Sa kaya importante diha sa tubangan sa Ginoo, ikaw innocent. Kaya usahay ng court, kining kauhanon na balaod o kalibutanon na balaod nato, daghan na gihukman nga walay sala. Pero diha sa Ginoo ang labing importante na ikaw wala gayon nakasala diha sa atubangan. Now, innocence is lost when guilt is found. Ang imuhang pagka-innocente, posible kining mabaliwala kung ikaw mahitaplagan na ikaw sad-an. Now, guilt denotes that there is a sin committed. The moment that we feel that there is something wrong in our actions, we feel troubled. Bada ito nga, lantawan, nga asa bagit ka ani magbubaro, magpabilin ka ba nga inosente, nga buot pasabot dili ka guilty sa bisan unsa na pagpakasala, nga diin makita diya sa iyong kasing-kasing ang kaputli ini, o makita diya sa imong kinabuhi nga wala gayoy masaway diya kanino. O ikaw ba kinabuhi diha sa pagpakasala nga diin padayon nga magdaladala sa usa ka pagbati nga gitawag guilt o guilty. Ini katubang nato sa humanan sa tao diri sa kalibutan. May sala ka man o dili, pagka desisyonan ka. Kung usahay ang desisyon na paghimuon diha kanimo, usa ka desisyon na maghimo kanimo og guilt. Usa ka desisyon nga magpakita sa imong pagka-guilty tungod sa imong sayo nga nabuhat o tungod sa imong sala nga nabuhat. O ka maghatag kanimo kagawasan tungod kay napamatud-an na ikaw wala gayud makasala batok sa sala nga ilang gipasangil nga kanimo o batok sa tao nga gipasangil nila nga nabuhatan nimo sala. Pero usahay pod pasanginlan ka na ikaw nakasala, isang wala ka makasala batok sa tao na pasangil kanimo. Pero ang labing importante na ikaw wala makasala diha sa atubangan sa Ginoo. Dalawa, in Daniel chapter 6 verse 5, finally this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Ano man? Yatong panahon na nagpakanaog ang hari sa Babylon. Na si bisan kinsa na mahikaplagan nga sila nagsimba sa ilang kaugalingong Dios, sila mahimong guilty
ug nakasupak sa balaod nga gipakanaog sa nasod sa Babylon. Ug kay aduna may mga tawo nga tuod nga adunay mahitabo kang Daniel. Ug kay wala man sila nakita nga pwede nga ang mao nga makita nila kay pwede na ikapatay niya o ikatanggal sa iyahang posisyon. So nakita igid sila pamaagi. So sa diha nga nagpakanaog ang ilang hari sa usa ka balaod nga si bisan kinsa nga may kaplagan nga magsimba sa ilang kaugalingong Dios, sila mahimong guilty. O mao kini ang gigamit sa mga kaaway ni Daniel aron siya mahimong silutan sa usa ka silot na pinasikat sa balaod nga gipakanaog diha kanila. Tungod kay wala pa sila nakita nga sayop diha kang Daniel, gitrap nila si Daniel pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Kung saan gigamit sa kaaway ang iyahang faith sa Ginoo. Kay ang gipakanaog diha sa nasod sa Babylonia, kinahanglan nga walay laing simbahon ang mga citizens diha sa nasod sa Babylonia, gawas lamang sa Dios sa Babylonia, sa Dios nga giila sa Babylonia. So ilang gitrap si Daniel pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, we are challenged to stand in God's standard against this world standard. Kumusta igsoon ang imuhang pagtuo sa Ginoo? Nakabarog ba na siya? Bisan gihagit ka sa standard sa kalibutan? Sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi, we are challenged sa standard sa kalibutan. And usually, dagan sa mga Kristohanon dili makabarog sa ilahang pagtuo diha sa Ginoo. O misulabi kanila ang pagsunod sa standard sa kalibutan, sa pamaagi sa kalibutan, sa prinsipyo sa kalibutan. Pero ang standard sa Ginoo wala nimo na pamatuan, wala nimo na barugan diha sa imong kinabuhi. As long as that you know that you are doing the will of God, there is the absence of guilt. Nabisag kung saan pa paghagit sa kalibutan ang imong standard, unta makabarog ka sa standard sa Ginoo. Bisag kung saan ka ba sa pagpasangil sa kalibutan, ang importante, dili ka guilty at ubangan sa Ginoo. Kaya usahay manggod, mas pilion nato nga kanang dili ta mahimong makasupak sa standard sa kalibutan kaysa pagsunod sa standard sa Ginoo. Labi na kung ang pasihanan o ang mahimong unyang kabayaran kaya ang imuhang career ba sa kalibutan, ang imong family ba sa kalibutan. For example, kailangan siguro mo rin naa sa kongreso na napindi, si Benny Abante. Ang usa ka congressman na persecutor sa panahon sa pag-persecute sa BP nato sa Pilipinas. Sa imong tanaw, asa ka sa nagsunod? Sa standard sa Ginoo o sa standard sa kalibutan? Kung tinuod man nga siya nakapirma yatong 150 o 125 million para lang sa pirma. So, sa imong lantaw na balugan, baka niya ang iyang faith niya sa Ginoo. Wala ba siya guilt niya itong pagpirma niya? And sometimes, dili ta ba daw, bisan dili ninagko, bisan sa gamay na atong gihimo nga desisyon o kanimukan sa atong kinabuhi. As long as bation nimo ang guilt, ikaw nakasupak sa standard sa Ginoo. Ikaw wag nakasunod sa standard sa Ginoo. Bisan pag gamay lang yun kayo ang gihimo. As long as bubati ikaw guilt. For example, nakakagihimo, gamay kayo, tingali, makaingon ka, masabtan naman. Pero as long as musulod ang guilt, diya sa imong kasing-kasing, nagpasabot ni anak, guilty ka. Spiritually, kay wala ka nakasunod sa kabubuton sa Ginoo. O wala ka nakasunod sa standard sa Ginoo. Mahimong para nimo, para sa uban siguro, murag okay ra to. Pero as long as na-guilt, nabation nimo
wala ka makasunod o wala ka makabarog sa standards sa Ginoo. Ikaduha, guilt comes from recognition of the presence of God. Masa daw? Muabot ang guilt kung imo i-recognize ang presensya sa Ginoo. Mao man siya ang magpa-guilt sa imo na ikaw nakasala, batok sa Ginoo. Na ikaw nakahimog sa laot, batok sa Ginoo. When we feel guilty, there is disobedience. Masa daw? Kung nakasupak ka sa Ginoo, na wala ka nakasunod sa Ginoo, bubati kita ang guilt. Wala man ako ito na himuin. Wala man ako nakuhan ito. Wala man ako mabarugan din siya. Wabot siya kung magkikiricognize din mo ang presence sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo may makatudlo sa imo na you are guilty. And sometimes, people may falsely accuse us, but if we obey God, we have peace. Our standing with God is surely more important than the world standard. Sometimes daw, akusahan ta og sayop sa mga tao. Pero as long as nagasunod ka sa Ginoo, you have a peace. Manakabarog ka diha sa Ginoo, and surely, mao kini ang labing importante kay sa standard sa kalibutan. Si Daniel sa diha nga nakadawat o usa ka balaod, nagipirmahan mismo sa hari na si bisan kinsa nga makikita nga nagasimba sa iyang kaugalingong Dios, siya pagasinutan inaagi sa pagkulog dito sa langop o sa kulungan sa mga leon. Pero sa gihimo, so kumbaga ang kapalit sa tao nga musubak sa pagsimba sa Dios sa Babylon, kamatayon. Pero sa diha nga nadawatan ini ni Daniel nga balita na adunay gipakanaw diha sa ilang nasod nga pagdili sa pag-ampo sa ilang Dios gawas na sa Dios sa Babylonian o sa Babylon, kinahanglan mamatay. Miuli si Daniel, miuli sa dito sa iyang balay, misakasa dito sa iyang kwarto, yablihan niya yung mga bintana sa iyang balay, yablihan niya, ug miabas sa Ginoo, tag-ampo sa Ginoo. Wala katubang sa sidlakang bangin sa nasod sa Babylonia. Kung ikaw to, masama niyo mong buhaton. Mutako, kung mingon, delikado mamatay ko. Di siguro ko mo ampo siguro. Pero si Daniel, human siya makadawat sa maong na balaod. Miulis sa balay, misaka sa second floor. O giablihan ang mga bintana. O nagluhod sa Ginoo, nag-ampo sa Ginoo. Kung ikaw to, pwede kang muli. Mag-ampo kasi mong kwarto, pero sirado ang imong kwarto. Pero nga mo si Daniel, may uli man siya, o giablihan niya ang bintana. Ano ka ba? Tungod kay, mauto ang iyang naanggan, na every time na mag-pray sa Ginoo, apli ang iyang mga bintana. O kana nga standard sa iyang faith sa Ginoo, wala niya giusab, bisa nagpakanaot o balaod ang hari sa Babylonia. Miuli gapon siya, o giablihan ang mga bintana, o miluod siya nga nag-ampo sa Ginoo, mihapa siya nga nag-ampo sa Ginoo, o niya miagi kadtong mga sinaligan na opisyal sa Babylonia, sa hari, o nakita nila na si Daniel nga nagluhod, nga nag-ampo sa iyang Dios. Inong nagmiuli sila, o miadto sa hari, o gisugin na ng hari nga, mahal na mong hari, mahal mong hari. Nakita na mo si Daniel na nag-ampo sa iyang magalingong Diyos. So manalibog ang hari o medyo nibati sa kaluoy. O tunda niyang dipinsahan si Daniel kay suot niya na amigo. Pero sa ingon atong tulo, ingon niya, dili na nimo pwede nga bakbion ang gipakanaog nimong balaod. Nga, si bisan kinsa makitaan nga nag-ampo sa iyang Diyos, siya mamatay. So walay nahimo si King Darius. Wala siya nahimo o gipakanaog ang hukom o ginakop si Daniel o ginala ngadto sa usaka lamo o usaka kulungan nga dunay mga leon o gihulog sa ito o gitakpan sa ingon ni Daniel sa hari, luwason kaunta sa imong Dios. So nalipay katong tulo mabuot na nagpasangil sa iya o nagsumpong sa iya. Pero
Pagka gabi, anak, kanutin, nahimong nag-guilt, nahimong nibatig, kaluoy ang hari o sa katulon. Naglakaw-lakaw siya sa palasyo, sa babaw, naguna-guna, ngayon nabuhat niya sa iyang amigo, na si Daniel. Pagkasayo sa buntag, dali siya bibangon, o miadto dito sa kulungan, o bitawag niya si Daniel. Daniel, hain ka na. Pagkita lang kanta dito, Daniel, hain ka na, di ako malipayo. Diba, wala itubag niya. Pag ingon niya, Daniel, asa naman ka, hain ka na. Itubag si Daniel, ani ako, malipayo. O, nahimulong siya, manong, wala man siya namatay. So yung nakita dito, pag-limli niya, nang hapa, kung itong leon, nawakan mo, suko sa iya. Tako mga baka. At ipikuha sa gituntong gidala. Mataas, ingon sa hari, ni Hari Darius. Ang Ginoo nimo mo'y nagluwas ka nimo. So wala, magpakanakot ako o usa ka balakon. Nagsukat karon. Wala na yung laing ilhon nga Dios sa Babylon. Gawa sa imong Dios. Can you imagine? Kung isugo niya ang iyang mga gwardiya, dakpa kiling tulog, o mo ihulog dito sa langos ng Leon. Di na namatay. Pag hulog pa lang, o pa lang kaabot dito sa yuta, di kunis-kunis na sa mga Leon. Usahay, mahadlok ta sa standard sa tao. O nang, dili ta makabarong sa standard sa Ginoo. Kaya kung buhato na ako na, kasi dili ko tabangan sa Ginoo. So, posible na anak nga, makasumpak ta sa standard sa Ginoo kay lagi. Basin mas pukat ang silot aling tao tayo sa Ginoo kanako. Sa iba yung patang makasabot wala ng Ginoo. For example, corruption sa gobyerno. Kung naka-official ka sa corruption o official ka sa gobyerno o ganuyon ka sa sistema sa pagpangurakot. O kung mayroon ka na dili ko kayo sa kuka, alagad sa Ginoo. Kung sa kuka tao, madlukon sa Ginoo, mabarugan bakahanan nino. Kung ibusdak diya sa inyong atubangan ang milyon na kwarta. O masukod pag yun ka, kung naakay minahal sa kinabuhi nga naa sa ospital, operahan, o niya, katong partahan ang ginubuktong pamaagi para maluwas ko. Kaya ba ka imong barugan ang imuhang faith sa Ginoo? O di ka hingon na baon na ako ni para maluwas sa kasawa, para akong anak, di ka sa kamatayon, kaya nag-ugaw sa kamatayon ng iyong pinatuloy. Pero sultihan ko, basta mubarog mo sa standard sa Ginoo. Ano niya Ginoo? Dili kaya niya buhiyon ng imong pamilya? Dili ko niya kaya na dumaga na kinabuhi at ito? Dili kong tatapaganoy sa bisan unsa na standard sa kalibutan. Pero ang imong barkada, di mo inom part, dili ko, Kristohanan ko. Ikaw, Romain man, wala mo kayo. Kitsi, mapayag ka, nag-background na ka. So, say, may mga sige, respeto lang. Yung nanay, guilt, yasin ka. Na nakasala ka, nakasumpa ka sa will sa Ginoo. Na nakahimong ka, dili, kalipay sa Ginoo. So, buot pa sa buot, nakasunod ka sa standard sa kalibutan. Ingon ang Bible. Tungod ka na ako, kasilagan ka sa kalibutan. Kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo, makapawagtang sa iyong mga higala sa kalibutan, then be it. Basta kay mapagmalipay ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Kung ang pag-alagad sa Ginoo, mahanaw ang tanan, imong mga kahigalaan niya itong buluyagon pa ka, then be it. Basta kay mapasinunggan imong Ginoo. Bunda, inana ta, makabarugta ang tubangan sa Ginoo. Alawa, in verse 10, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, give thanks to his God, just as he had done before. Can you imagine? Sa dihang na nagpakanaog usa ka decree ang hari, iulit siya siyang balay, nag-ampo siya, binuksan ang mga bintana sa iyang kwarto. Kung may atubang siya, nandito sa syudad, sa Jerusalem. Kaya ang Diyos naman sa ang iyang Diyos, kaya man siya, kanang dinakpan man siya. Ulipon siya sa Babylon. Kauban, Isadrach, Meshach, and Abednego. Sila na, ulipon sila. O walay Diyos, dito sa Babylon niya, gawa sa Diyos na gilan nilang Diyos nila. So munang napatasan niya, nabulis yung balay, mag-ampo ang niya yung bintana ang makatubang sa Jerusalem. O bulungod siya, kapila,
3 times a day. Maghapa siya o mag-ampo sa Dios na magkatubang sa Jerusalem. Sama siyang gibuhat kani adto sa wala pa ipakanaog ang decree diya sa nasod sa Babylonia. Kung ikaw to, di mo kung babakahati mo, labi lang kabalukang na mamatay ka, huli ka kasi mong balay, kapilihan ka mo, mong mabintana, o mag-ampo kapakaha sa Ginoo, basin mo ingon ka. Murag, pwede na masuko ko mag-ampo, pero sa lahat, lang siguro na akong bintana siguro, kaya basin, naay makakita sa kuha. Nabatasan to si Daniel, sumulang yan yung usap, nabatasan. Kaya kung giusap to niya, nagpakita na na kulang ang iyang pagtuo sa Ginoo, kay mahadlok lang siyang mamatay. Kaya ang luwason unta sa saking, na dili sa mahulog, di sa madritso dito sa bakaon, sa mga liyon, pero dito siya sa hari, sa mahal kong hari. Buhata lamang sa iyo. Sa tanaw din mo kung tama. Kung ikaw kung masuko ka, kamigo ko din mo. Nya, nisuko pra nga iit sa kanto sa liyon. Daniel stands with his faith in God the moment he learned about the decree. Di parong siya siyang pagtuo. He does what is right in the sight of God. Gibuhat niya kung sa manang tama ang umanga sa Ginoo. He was not afraid to be found guilty of his violation of the issue decree of the king. The very moment ay so ko diya sa Ginoo, when you begin standing on the word of God in your circumstances, the enemy will most certainly try to stop you. Limbungan ka sa Ginoo para mahimong mahuyang ang imong faith sa Ginoo, para dili ka makabarong atubangan sa Ginoo. Manang gingon bitaw, what if pulis ka? Someday, basi naa sa inyo adriya mahimong pulis. Basi ang imuhang grupo nimo, mga kaubanan kay nadala na sa sistema na kung walay talay, kanang walay, tawag ka na, suborno. Kinahanglan po nimo. Pero kung naay suborno, malabyo nimo. For example, nasay ka sa usa ka checkpoint ug ang sistema nila diya sa checkpoint na bisag illegal ang miagi diya sa matubangan. Walay problema basta nalay talay. Bisag droga na miagi sa tubangan basta kay tagaan ka o kining bagang na kwarta. Sige, so isipan lang nakagawa ginamo nakita. Nya kauna na ang sistema. Musulod ka kaya ba kanin mo nga barugan ang imong pagkakristuhanon? Ako kapilan ako naharang sa manakupay. So tinuod na. Kini siya masuko sa kuha. Kaya naman, gusto niya mubayad ko para di makuha ang license. Nakuhaan yung license. Natudihan daw sa may babaw. Kaya wajud ko buhatag. Ano man, ang prinsipyo na ako. Kung muhatag ko ano niya, di niya may baluhan ang matuuran na doon na ni I-5. Tao na di mabayar at kwarta. Kung muhatag at kwarta, o dignity at ubangan sa Ginoo. Wala di ko muhatag. Nadakpan ko dito sa Bigos na natuli akong December. Kay reckless driving kay gagihan na akong red light. Iwan mo kabalo na red light. Hindi pwede mo diretso nga street, magutong dalanan ko. Gingnan ko nga, 15,000 akong violation. Reckless driving, beating the red light, sa pag-iit ko. Pangiwa rin ko, pangiwa lang ko siya. Pero wala ko matulong. Ingon ang isa sa akong kauban sa kagait ba? 500. Nakuyo na. Eh, kagait. Bigdakpan niya eh. Nasa'y mga agim eh. Suko siya kay gahatag. Hindi daw kong mahatag. Ang akong prinsipyo lang. Basta kay tanaw na ako mali din nasa. Bisang paghahalag bato ko sa bahalag ubayad ko basta kay gilukat na ako. At wala akong mabati o guilt sa akong sulod sa akong lungkana. Isang pag-usaon ko nimo. Sa kabukat ng violation. Di ko makangyo, di ko bayaran, di ko makatang kwarta para palutson ko. Nasayok man ko. Sayok man ako kay kusog man akong dagan. Alangan may nga, bayaran na ako, daganan ako, para palutso ko. Kaya sa pikas, bahay na kasalat ko. Kung kinala akong bayaran, ako ang salak na rin mo. Bisan sa gamay, bisan unta sa gamay, may unta kang makabarog ka sa standard sa Ginoo. Do you think, pag tagahan mo ito siya, kita bubati o guilt na nakahatag ka sa kaya?
And do you think, nakatutawhan na, may ma-realize pa sa kaugalingon? Nga nahimong kurap ang opisyal sa gobyerno? Policeman o politician man, sundalo man o kinsa man? Kana sa mga pixel dito? Bisag talo sa awak ko budulong pixel na kanang para lang pa sa iluon ko. So ba? Naka-violation, nakuha ko dito, tabangan ka. Abay na lang dito ka, oy. Okay na lang sa one siguro. Uban siguro na madalara. Wala pa sunod tungkol kay hindi ko gusto na dalawon na ako ang guilt sa pagpangalagad sa Ginoo. Para naman ma-realize sa tao na napaday maayo din sa kalibutan. E kung bayad ka, kasi ang tao, ang hinugan nga nung kurap ang opisyalis sa gobyerno, o ang sundalo nga nung kurap, o ang pulis kurap, kasi bisan kinsa nga nung nainong kurap. Ano may mudawat, ano may mutunol? Ano na? Basta na may mutunol, di mawala na siya na kalakaran diha sa kalibutan. Basta na mudawat, di na siya mawala. Si Daniel, sa diha nga nadawat niya ang mao nga gipakanaw nga balaod, wala gid siya mahadlok. Gani kamatayon ang puli ito. Kamatayon dito, kita di mo ta mamatay sa pangka. May magdingon ang TMC nga pag di ko ni hatagan karon, abot ni masunod bukhal ka. Nani nagatang ako dito kauban dito. Pagbirahan ka. Hindi mo hatag ka, i-upload ka. Pero ang problema, wala man tagay na anak. Kung bisa ginanaon siguro ko, I live my life sa Ginoo. Malay mo, sa tutawahan nato, hindi pusin sa imo, hindi mo buto yung pusin. Anong hinitahan mo imo Ginoo? Ha? Kailan mong Peter Tanchik? Kailan mo siguro, malibalos ba siya? Sa giguat sa mga rapist sa anak niya? Wala. Kailan mo, natanaw itong movie nga, naliksan niyang anak. Namatay, uktong niyang anak. At the end, nahin mo pang isa sa mga leader niya sa simbahan, kay disciple niya. Wala nga, hindi pa piso. Gisiyaran niya sa word sa Ginoo, nahin mong disipulo niya. Nahin mong life group leader. Kung ikaw to, ay, piso ay, isa yung anak, matay ba yun, kay ibanggaan, kay bubok siya. Masaway, pag, buka, tigil na siya. Kaya simple lang kaya. Kung hindi na ito kaya mo barok sa standard sa Ginoo, as long as may guilt, yes, in your heart, di ba? Masala ka bago sa Ginoo. And lastly, guilty in the sight of man, innocent in the sight of God. Bahala, guilty ka in the sight of man, basta may innocent ka in the sight of God. And sometimes it happens that the guilty goes unpunished for lack of proof in human courts. God will deal it appropriately as He stands in the presence of God. No one can escape in the judgment of God. Tanawa si Joseph. Napriso siya, bisang wala siya sa lahat. For 2 years. Pero wala siya mahadlok because kabalo siya sa paghalingon na wala siya makasala patok sa Ginoo. Sa diha kami dagan sa temptation na priso na inoon siya. Kung ikaw to, Deus ka, ay pag wala akong mudagan siguro ito, o pumunta siguro ko ng priso karon. Mindagan sa gikan sa temptation sa usa ka babae. May resulta sa iyang pagkapriso sulod sa 2 ka tuig. Pero nagbasol ba siya? Na napriso siya, kaya di palayo siya sa temptation? Sa anak ni, o sa asawa ni Putipar, wala siya nagbasol. Inoon, gidawat niya ang iyang pagkapriso, kaya gibalo siya. Na in the sight of God, in the sight of His God, wala siya makabakasala, patok sa iyang Diyos. Punta ang anak ka. And Daniel has the courage to face the lion in the den because he knows that God will surely save and protect him. Di sa paghulgaon ka, basta kayo, you are not guilty in the sight of God. Di sa paghulgaon ka, ayaw ka hadlok. Sama ni Daniel, wala sa malisa. Bisa tingnan ko siya na mamatay ka, kaya kaulong ka, pulis-pulisun ka sa mga leon, na putinaghanan na sa kulungan. Iluwas siya malisa. Because God, he knows God, His God is with him.
So nakita mo, paghulog sa iya dito, wala may timik tong leon dito, wala magwagi pang butong. Wala mo nga ang pampa, wala ko pasuko. Wala ko ng leon. Pag nahulog ka, o kita ka sa leon, nahinig lang ni. Ako nga na, kakakit ko po. Kaya ng leon, pag kita nagkaaway, tas maganda niya, gawas na yung kuko. Nang nakatakot, nakapilot, tindog na kuha ng kuko niya. Ipatay ka. Takot ko na sa tao ng leon, mura man nating baka. Pero walang nalisan. Si Daniel has the courage. Nagmaisukon siya na tubangon ang leon dito sa kulungan. Kaya naman, kaya nasalot siya na ang iyang Diyos sigurado na magluwas o magpanalipod kaniya. Walang isang usakong utak ka, hadlok. Isakin sa panantawhana, ayaw kahadlok. Isipa na ang Diyos, ang imong Diyos, mas gamhanan, bis mo pa ng panantawhana. Bis sa paghulgaon, kamatayon, ayaw kalisan, basta kay kabalo ka lang, na you are not guilty in the sight of God. Basta tinunan kang pistula, so man, okay naman ka ng 150 million para sa impeachment ni Sarah. O, daw ko na ako yung political career nimo. O ka, kasi papatay ta ba ka? Ewa ka ni Permana. Hindi, mahadlog ka. Magtay, madaw ako political career. Ano, hindi ako nadawag sunod. Kasi tunay may tabo ako sa akong anak, sa akong asawa. Kasi ginod ka nga. Kasuhan ka ka. O dili ka, ako mga naibatan sa inyo, kasuhan ka. At ito naman, nalagit na sila eh. Kada ko po ng kwarta, 125 or 150 billion. Madala yun ka. Pero ang problema, nalipay ba ang in Daniel chapter 6 verse 22, my God sent His angel and He shut the mouths of the lion. They have not hurt me because I was found innocent in His sight, nor have I ever done any wrong before you, Your Majesty. Can you imagine? Sa dihangag, gitawag siya ni King Darius, mingon si King Darius sa iya, Daniel, hain ka na. O kung sa'y tubag ni Daniel, ang Ginoo nagluwas ka na po, pinahagi siyang mga anghel, kung iyang ipatak o mga bakpa sa mga leon, wala sila makapasipala ka na ako. Tungod kay wala'y nahikaplagan ka na ako. Ay, huwag ka na, tungod kay wala ako'y sala, batok sa imong atubangan. O wala ako'y nahimong sala, batok sa akong Diyos. Kaya ba di mo ingon, anak? O wala akong mapasala, batok sa akong Diyos. Unta, realize na ito sa itong kagalingan. Isang sa gamay na pamaagi, isang sa gamay unta nga prinsipyo na ito. Kung bakit ta atubangan sa Ginoo. Trust God. Saligi ang Ginoo. Tuoy ang Ginoo and stand in your faith. Barugin ang imong pagtuo. Pag-ampo sa Ginoo. Aron luwason ka, gikan sa mga standard sa kalibutan. People may find you guilty based on their own opinion. But as a follower of God, you must have the courage to face any charges to this world against every one of us, as long as you are innocent in the sight of God. Barog upag maisugon, bahalag unsa ang ibato diya kanimo, bisag unsa mapasangin himuon diya kanimo, barog sa pamaagi sa Ginoo. Yang ginako ang tanan sa pagtindog. The preaching of God's word enlighten us about God's commands. The power of the gospel removes guilt from the human conscience and restores innocence to the human soul. Pabilin niya sa word sa Ginoo. Because ang word sa Ginoo mag-enlighten kanimo. Aron ikaw magabaro diha sa kasubuan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa atong Ginoo nga si Jesucristo ang nagluwas sa atong kalang kung naghatag kanato kung kapasayloan sa atong mga sala diha sa Kalbaryo. Gihimo niya kini para kabalo kita nga even ang Ginoo wala gayon siya
musunod sa standard sa kalibutan. Misubot gayag siya. Kaya siya mamatay para ikaw o ako makabaton na lubasan o makaangkon sa kinabuhi na walay katapusan. Let us pray. Amahan namo kalangit nun, salamat yun sa imong mensahe kanamo, yung taklaan sa kabuntagon na nag-remind kanamo tungkol sa God innocence. Na makabarog punta na Ginoo sa imong standard, Ginoo. Mabarugan kanamo ang among pagtuo nga kanimo. Bisan sa gagmay, dili unta namo ma-kompromiso, Ginoo, ang among faith nga kanimo, Ginoo. Bisan sa gamay nga hagit sa kinabuhi, dili unta kami madala. Aron dili namo bation ang guilt, Ginoo, tungod kay sa matay kayon na mabati namo ang guilt, kini nagapasabot na kami nakasumpak sa among pagtuo nga kanimo. Kami, Ginoo, nagpakita na huyang ang pagtuo nga kanimo. Kung kami, Ginoo, wala ngayon makabarog diya sa imong standard, Ginoo. Kung kami madalaman bisan sa gamay na pagpanghaylo nga ni kanamo aron makasupak sa imong kalibutan. Nahibalo mi, Ginoo, nga kung mubarog diya kanimo, dili hindi mo kami pasagdan. Dili hindi mo kami itukod, Ginoo, nga mapukan, Ginoo, tungod kay kami ni barog man diha kanimo, Ginoo. Salamat sa imong kumang kaayon kanamo. Salamat sa imong pagpahinumdom kanamo sa imong pulong. Ako ang ginasalig bisan na ang among pagpamaulit karon nga imo kami upanan ug bisan na sa among pagpangakon pagpahigayon sa among lunch fellowship. I pray, Lord, na imong panalanginan ang matag usamang malipayon, Ginoo. Ma-enjoy ang among angat lunch fellowship. Among buluhaton kunyang hapon i-bless mo. Na ikaw din mahimayag makasinunggan. Nagaan din mo panahon, dindot sa panahon. Aron mahimo mahuman ang buluhaton. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo tanan o ginapasalamatan ang tanan na makatubagan ini sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Hinaot ang bumba o ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo. Makikuban ka nato hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen.